Amen. Praise the Lord. God bless you po sa tablet preacher, Brother Amelia. Praise the Lord. Manalangin po tayo minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. O pagpalama, makapangyarihan sa langit sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Isus. Salamat po, mahal Panginoon, sa araw na ito, Diyos. Kami muli mong tinipon, mahal Panginoon, sa lugar na ito, God. Kami nagpapasalamat, O Diyos, mahal Panginoon, sa tanang mga kapatiran. Hallelujah. Sila, Diyos, nakarating duwalang natin, mahal Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Patuloy mo kaming, mahal Panginoon, pinagsamahan, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa iyong pagkilos mo, sa iyong Diyos na presensya, mahal Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Sa iyong mahal pagsama mo mula sa MC, sa Madyo Fulosong, sa Limsong, sa mga testim. Sa buhay mga patutuo, sa mga kapatiran, mahal Panginoon, sa mga pag-awitan, O Diyos, sa mga bilid ko. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Patuloy mo kami, mahal Panginoon, ipadama mo sa amin, O Diyos, yung Diyos na presensya, mahal Panginoon. Salamat po, Diyos, mahal Panginoon, sa araw na ito, sa aming pag-aral, sa ibang salita, mahal Panginoon, ipaunawa mo bawat isa sa amin, O Diyos, sa ibang salita, mahal Panginoon, wala akong magawa, wala ka, mahal Panginoon. Hallelujah. Ikaw lang akong giyasaan, mahal Panginoon, ikaw mo, Lord, mag-abutang sa mga pulo sa malabi sa dapat yung pikasin, mahal Panginoon, ibang lingkod, O Diyos, tulungan mo po ako, God, hallelujah, hallelujah, samahan mo ko yung kapangyarihan, O Diyos, at alisin gawa ng kaaway, tanang hadlang, among isinasaway sa pangalan ni Jesus, cast out in the name of Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. At kung muli pang pagbati, ang pinakataas na pagdaing, paghimayap, pagsimba, pagyukbo, nga laman sa atong halangdon, butang na Diyos, doon po sa atong tinawag, ginagalang mal pastor, Wildy Estrada Almeida, sa pagandom sa atong pastor, Lina Shia Almeida, din makalimtan ng mga balawan ng pagpanuliniwan sa atong pastor Lina Shia Almeida, sa mga beloved children, sa atong mga beloved elders, sa ating mga instrumentalists, sa ating mga kapatiran, mga bago, mga datihan, o sa ating mga live webcast, bayo nga tanghali sa iyong lahat at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Say praise the Lord. At minamahal, din ba tayo magtagal, atin ang buksan ang ating mga Biblia, ating pong pag-aralan, mga kapatid, no, sa ating panahon ngayon, nandito na tayo sa tinatawag ng kagipitan. Kaya, kailangan na natin, mga kapatid, ang ating mga sarili, atin ang ihanda sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya, ating pag-aralan, mga kapatid, ito pong usisahin natin ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon at paglinis sa ating mga sarili. Say praise the Lord. Kaya, habang na tayo palapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kailangan po natin, mga kapatid, siguraduhin natin ang ating mga sarili, hindi tayo maiwan. Say praise the Lord. Para hindi tayo maiwan sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, pag-aralan po natin ito. Kaya ito ang guidance natin. Kung gusto tayo, mga kapatid, makaabot ng pangako ng mahal Panginoon, wala nang iba pang ating hanapin o ating sundin, kundi dito tayo maniwala. Say praise the Lord. Kaya, hindi tayo magtagal, buksan na po natin. Unang Tesalonica chapter 2, verse 18. So natin talata, First Thessalonians chapter 3, verse 7 to 8. Amen. Praise the Lord. From the book of 1 Thessalonians chapter 2, verse 18. Wherefore we would have come unto you, even I, Paul, once said and again,
but Satan hindered us. And from the book of 1 Thessalonians chapter 3, verse 7 to verse 8. Therefore, brethren, we were comforted over you in all our afflictions and distress by your faith. For now we live, if ye stand fast in the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng unang mga Tesalonika, Kabanata 2, talatay 18. Sapagkat nangagnasa kaming pumarian sa inyo, akong si Pablo, na minsan at muli at hinadlangan kami ni Satanas. Dito po sa aklat ng unang mga Tesalonika, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 8. Dahil dito'y nang-aaliw kami mga kapatid, tungkol sa inyo sa pamagitan ng inyong pananampalataya sa lahat naming kagipitan at kapighatian. Sapagkat ngayon ay nangabubuhay kami kung kayo'y nangamamalaging matibay sa Panginoon. Amen. Say praise the Lord. God bless you po pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang Diyos po magpala sa kanyang salita. Mga kapatid, ito po yung ating pinag-aralan. Dahil ito'y pinaka-importanting bagay sa ating panahon ngayon. Sa ating paksa, ng ating nabasa, sa verse 18, ang sabi ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo, kailangan niyang pumunta doon sa Thessalonica. Ang layunin ni Apostol Pablo upang ipangaral ang banal na salita ng mahal Panginoon. At pag-usisa sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Ang sabi ni Apostol Pablo, dahil hindi siya nakatuloy, dahil hinadlangan siya ni Satanas. Kaya ang pakay ni Satanas, ayaw ni Satanas ang Kristiyano magmainiton sa paglilingkod sa mahal Panginoon. Dahil alam ni Satanas, mga kapatid, pag ang Kristiyano nasa tamang paglilingkod sa mahal Panginoon, alam niya, pag ang Panginoon bumalik dito, sigurado, ang Kristiyano, makasama niya ang mahal Panginoon. Kaya ang gawin ni Satanas, para ang Kristiyano, para hindi makasama sa pangako ng mahal Panginoon, tinatawag ng pag-rapture sa mga Kristiyano. Kaya ang gawin ni Satanas, hadlangan ang ating paglilingkod sa mahal Panginoon. Gawin niyang ang ating paglilingkod sa mahal Panginoon, si Satanas, gumawa siyang pamaraan para ang Kristiyano, parang hindi ka maging matapat sa paglilingkod sa mahal Panginoon. Say praise the Lord. Kaya si Apostol Pablo, siya ay nagsikap makapunta doon dahil alam ni Apostol Pablo, ang mga Kristiyano doon sa Thessalonica, hindi sila handa sa kanilang sarili sa pagharap o sa pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kailangan ni Pablo, pumunta siya doon para turuan ang mga Kristiyano paano silang mamumuhay nang matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Say praise the Lord. Kaya si Apostol Pablo, siya ay nagsulat. Ang sabi niya, kaya ako'y nagsikap, pero hindi ako natuloy dahil hinadlangan ako ni Satanas. Kaya mga kapatid,
sa ating panahon ngayon, dapat na tayo, magising na tayo. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, nandito na tayo sa tinatawag ng pag-usisa sa ating mga sarili. Kung sa ating paglilingkod sa mahal Panginoon, kung baga nababatayo ta sa tama, si praise the Lord. Kaya ngayon malaman natin, mga kapatid, kaya ang sabi sa 4 verse, ang layunin ni Apostol Pablo para ang mga Kristiyano para turuan sa tamang paglilingkod sa mahal Panginoon. Para ang mga Kristiyano pag naka sa tamang paglilingkod sa mahal Panginoon, hindi ka mangamba sa sarili mo. Dahil, alam mo, handang-handa ka na. Bakit? Alam mo ang sarili mo, nakasa tamang paglilingkod at ang mahal Panginoon nalulugod sa iyo sa iyong paglilingkod. Dahil, ang presensya ng Panginoon palagi sasama sa iyo. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Pero kung hindi mo nadamang matamis ng presensya ng mahal Panginoon, ilang buwan o taon, hindi ka na nakadama ng presensya ng mahal Panginoon, doon magsimula ang pangamba sa sarili mo. Baka bumalik ang mahal Panginoon, baka maiwan ako. Kaya nagtanong ka na sa sarili mo. Dahil alam mo ang sarili mo. Say praise the Lord. Pero kung ang sarili mo, palagi mong nadama ang presensya ng mahal Panginoon, palagi ka nabubusog sa presensya ng mahal Panginoon, kahit andyan ka sa kahirapan, matuwa ka pa rin. Say praise the Lord. Hindi ka malungkot. Bakit? Dahil alam mo, sa sitwasyon mo, alam mo, ang Panginoon nasa iyo. Say praise the Lord. Malakas na palakpak sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Kaya, ang sabi sa verse 8, ang sabi niya, bakit pumunta siya? Kasi tingnan ni Pablo ang mga Kristiyano doon kung naaba sila sa tamang paglilingkod sa mahal Panginoon o sila matibay ba sila sa paglilingkod sa mahal Panginoon? Palagi ba silang matibay sa harapan ng mahal Panginoon? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, pag makita niya ang mga Kristiyano magalak, matibay, masipag maglilingkod sa mahal Panginoon, ang sabi niya, mawawala ang kanyang kapighatian o kanyang, sabi niya, yung kalungkutan niya, pag makita niya ang mga Kristiyano mainit sa paglilingkod sa mahal Panginoon, matibay sa paglilingkod sa mahal Panginoon, ang sabi ni Apostol Pablo, siya ay tuwang-tuwa. Siya ay galak na galak. Dahil alam ni Apostol Pablo, pag bumalik ang mahal Panginoon, hindi sila maiwan. Dahil nasa tama sila paglilingkod sa mahal Panginoon. Say praise the Lord. Yun ang mabigat sa buhay ng mga ngaral. Dahil ang mga ngaral, mga kapatid, palaging nakatingin bawat isa sa inyo kung paano namin kayo para nasa tama. Kaya, mga kapatid,
itong mahirap talaga. Kaya naalala ko mga kapatid, noon hindi pa ako nasave dito sa Jesus Miracle Crusade. Yung uncle ko, yung pastor, yung hinatiran ako ng sulat. Ang sabi niya, Dong, ito gamitin mo. Ang sagot ko sa kanya, Kol, ano yon? Ingon siya, gamitin mo ito. Kasi ito yung Antarctica ng demonyo. Paano ang Kristiyano hindi sila makapunta sa langit? Ito ang gamitin mo. Ang sabi ko, paano ko ito magamit? Hindi ko alam. Kahit sa panalangin, hindi ko alam. Ang alam ko noon, yung pagpanuntok, alam ko yon. Pagrambulan yon sa mga kalayawan, sa diskuhan, alam ko yon. Pero yung panalangin, hindi ko alam. Ang sabi niya, gamitin ka ng mahal Panginoon. Yun ko lang mga kapatid nalalaman. Bakit ibinigay ng angel ko yung sulat na yan? Yung sulat na yan ni Satanas, yung hindi pa ako noon sib, pero binigyan ako ng angel ko. Ang sabi niya, gamitin mo ito para ang makalag ng tao, hindi sila mapunta sa impyerno, kundi makapunta sila sa kaharian ng mahal Panginoon. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Kaya mga kapatid, ngayon ko lang naintindihan sa buhay ko. Kaya pala, binigyan ako ng angel ko. Kaya, may layunin pala ang mahal Panginoon sa akin. Ako pala ang gagamitin niya. Say praise the Lord. Kaya mga kapatid, itong paksa ating pinag-aralan, ito ang layunin ng mga ngaral. Dahil ang kaluluwa niyo nasa kamay ng mga ngaral yan. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Pag ang mga ngaral, pag hindi magsabing totoo, hindi makapunta ang mga ngaral doon sa langit, hindi makapunta ang mga tao, ang mga membro sa langit, lahat sila sama-sama doon sa impyerno. Kaya kailangan ang tunay ng mga ngaral ng mahal Panginoon may awa. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Kaya mga kapatid, itong ating pinag-aralan, kahit sa ating sarili masaktan man tayo, pero mga kapatid, hindi namin ito kagustuhan. Para saktan kayo, kundi ang layunin namin. Ang paglilingkod nyo sa mahal Panginoon. Makasigurado kayo sa pagbabalik ng mahal Panginoon para magsama-sama tayo pumunta doon sa langit. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Kaya, ang mga ngaral, mga kapatid,
Kailangan, ang sabi ni Apostol Pablo, kahit siya'y hinadlangan, nagsikap pa din. Hindi si Pablo, hindi siya umatras, kundi patuloy siya nagsikap dahil iniibig ni Pablo ang mga kaluluwa doon sa Tesalonika, dahil alam ni Pablo yung mga Kristiyano doon, hindi sila alam sa tunay ng pagpamumuhay, paglilingkod sa mahal Panginoon. Kaya, mabasa nyo, nganong kailangan si Pablo pumunta doon dahil ang mga Kristiyano doon, hindi nila alam ang tunay ng pamumuhay ng Kristiyano. Ang mga Kristiyano doon, para yung isda, yung kaputol tao, kaputol isda yon. Anong tawag ito? Sirena. Kilala ba yung sirena? Say praise the Lord. Yung kanya, yung ulo niya, tao. Ang lawas niya, tao. Pero ang ikog niya, hindi tao. Isda yon. Say praise the Lord. Nakaintindihan ba tayo? Ha? Yun ang sitwasyon sa mga Kristiyano doon. Kaya nakikita ni Apostol Pablo, paano sila makarating sa langit? Say praise the Lord. Basahin natin. Sunod natin talata. Sa unang Timoteo, chapter 6, verse 5. Amen, praise the Lord. From the book of 1 Timothy chapter 6, verse 5. Perverse disputing of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. Amen. Aklat ng unang Timoteo, Kabanata 6, talatay 5. Pagpagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan, na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Amen. Sunod natin talata. Tito, chapter 1, verse 14. Amen, praise the Lord. From the book of Titus chapter 1, verse 14. Not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. Amen. Ang sulat ni Pablo kay Tito, Kabanata 1, talatay 14. Na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan. Amen. Say praise the Lord. God bless you po pagkabasa ng salita ng mahal Panginoon. Ang Diyos po magpala. Mga kapatid, yon ang nakikita ni Apostol Pablo, na kailangan siyang pumunta doon. Hinadlangan siya ni Satanas. Dahil, alam ni Satanas yan, ito ang paborito niya. Pag ang sitwasyon sa Kristiyano, sama sa sitwasyon sa Tesalonika. Ang Kristiyano noon, ang sabi ni Apostol Pablo, kailangan natin mamumuhay tayo ng may takot sa mahal Panginoon. Mamumuhay tayo ng tama sa harapan ng mahal Panginoon. Mamumuhay tayo sa kabanalan. Mamumuhay tayo ng Kristiyano. Pero, mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, kung kayo gusto niyong pumunta sa langit, ang sabi niya, kailangan humiwalay kayo sa sanlibutan. Say praise the Lord.
ang Kristiyano hindi humihiwalay sa sanlibutan, hindi tayo makapunta sa langit. Pag mag-rapture na, sigurado, maiwan tayo. Say praise the Lord. Maiwan tayo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, himiwalay tayo sa sanlibutan. Hiwalay tayo. Yung tinatawag ng para bang sa ating panahon ngayon, yung doon ay mga Kristiyano din nga akala nila napagyapon sila sa tama kasi ang kailang panamit andyan pa rin. Nagsusuot pa din ng kabanalan. Hindi nila alam, ang naiwan sa kanila, yung kabanalan na lang. Say praise the Lord. Pero ang puso nila, hindi na kabanalan yan. Bakit? Yung iba, mga kapatid, sabi ko, kumpensado tayo. Bakit? Dahil alam natin, pag bumalik ang mahal Panginoon, sigurado pa rin, sasama ako. Dahil nakasuot pa ako ng kabanalan, sumasamba pa ako. Mga kapatid, hindi lang tayo dyan. Hindi lang dito natin tingnan ang ating mga sarili. Kundi, siksikin nating maigi ang ating mga sarili. Baka maiwan tayo. Ang sabi niya, pagtaltalan niyo ang iyong ibig sabihin, kailangan natin sa ating paglilingkod sa mahal Panginoon, kung ibig natin maligtas ang ating kaluluwa, bawat isa sa atin magsikap tayo sa harapan ng mahal Panginoon. Hindi lang pagsikapan natin ang ating kabanalan, kundi pagsikapan natin ang ating mga sarili. Tingnan natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso. Ang sabi ni Titus, mga kapatid, ang sabi niya, nandito na tayo sa huling panahon, kailangan maging matapat na tayo sa harapan ng mahal Panginoon. Sa ating pamumuhay, sa ating paglilingkod sa mahal Panginoon, ang ating mga sarili, ang ating mga puso, Kristiyano pa din. Say praise the Lord. Mga kapatid, ito ang problema natin. Bakit ang Kristiyano matagal nang naglilingkod sa mahal Panginoon, pero ang level sa ating spiritual, ang iba napa sa level 2, level 3, ang iba napagyud sa number 1. Dahil hindi natin alam. Pagsamba natin ang presensya ng mahal Panginoon, ibinaba niya, ipadama niya sa atin, naramdaman natin, nadama natin ang presensya ng mahal Panginoon. Umiiyak tayo. Tapos, pag uwi natin sa ating mga tahanan,
ninyo ang ating tunay ng pagkakristyano. Bakit? Dahil hindi natin alam ang ating mga sarili na buhay na ulit ang tinatawag ng sanlimbutang pamumuhay. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Hindi natin alam. Kaya mga kapatid, ang sabi sa ating nabasa, huwag kayong makikinig sa walang makabuluhan, kundi ang pakinggan natin palagi yung ikabubuti sa ating pananampalataya sa mahal Panginoon. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Pakiulit, basa sa Tito, chapter 1, verse 14. Pakinggan nyo, mabuti. Amen, praise Lord. From the book of Titus, chapter 1, verse 14. Not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. Amen. Dito sa aklat ng Tito, Kabanata 1, talatay 14. Na huwag makinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan. Amen. Say praise the Lord. Diba? Ang problema natin mga kapatid, nang dito na tayo sa buong katotohanan, alam na natin ang katotohanan, pero mga kapatid, ano ang sa isip natin? Pag uwi natin sa ating mga bahay, nakalimutan natin nga ang dapat pala sa ating puso na ating itago o ating, kung sa Bisaya pa, ang dapat natong tipigan sa atong kasing-kasing, yun ang maayo. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Sa ating mga kapatid, palagi tang dumadalo. Palagi na ito nakinggan ang banal na salita ng mahal Panginoon. Pero pagdating natin sa bahay mga kapatid, pang ang kapitbahay mo magtanong tungkol sa salita ng mahal Panginoon, wala kayong isasagot. Say praise the Lord. Wala kayong ikasagot. Ang Kristiyano, matagal ng pag naglilingkod sa mahal Panginoon. Pero bahay na sa salita ng mahal Panginoon. Sa bersikulo, sa mga talata, hindi nila alam. Say praise the Lord. Hindi nila alam. Pag may pumunta sa kanilang bahay, ang sagot ay tika-tika muna. Tatawag sa pastoral para kayo lang mag-usap. Say praise the Lord. Totoo yun? Hindi. Matagal na tayo sa paglilingkod sa mahal Panginoon. Pero ang bersikulo natin, pipila lang ang ating na-memorize. Say praise the Lord. Pero part na sa sanlibutan, part na sa mga artista, part na sa mga pelikula, kahit anong palabas yan, memorize talaga. Ito. Alam ko yun, ang direktor yun. Si Kwan, si ano. Ito. Alam ko yun. Bright tayo sa sanlibutan.
pero part na sa salita ng mahal Panginoon. Mga kapatid, ito ang dapat natin baguhin ang buhay natin. Hindi tayo, mga kapatid, mag-focus sa sanlibutan, sa palabas ng sanlibutan. Kahit, mga kapatid, alam nyo noon, bago pa kayo sa mahal Panginoon, alam nyo ang kainit nyo sa paglilingkod sa mahal Panginoon. Alam nyo. Ngayon, hindi na ninyo nakikita sa buhay nyo. Dahil, mga kapatid, hindi nyo alam yung buhay natin noon, unti-unti ni siyang nabubuhay. Pero kayo lang ang hindi nakalam. Say praise the Lord. Noon, mainit pa tayo sa paglilingkod sa mahal Panginoon, pero mayroon tayong makikita ng palabas na yan nga hindi maganda. Ang mga mata natin, ipikit natin at saka patingin-tingin dahil may takot sa mahal Panginoon. Pero ngayon, pag makita, naku, ang mata parang lisir, nagsiga. Ibig sabihin, ito ang tandaan nyo, ang buhay nyo noon nabubuhay na. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Yon, nabubuhay na. Kailangan ulit patyon ninyo. Patayin nyo yan para maging tunay kayong Kristiyano sa harapan ng mahal Panginoon. Mga kapatid, ang sabi, kailangan natin hindi tayo maniwala sa walang makabuluhan. Yung sabi niya, hindi kayo maniwala sa walang makabuluhan o sa mga gawa-gawa ng mga Hudyo o mga gawa-gawa ng walang kabuluhan. Kaya wala tayong makukuha dyan. Kundi para palagi tayo nga maging handa sa harapan ng mahal Panginoon. Pag wala tayong ginagawa sa bahay natin, mga kapatid, tagaig panahon nyo ito. Magbasa kayo para gayran kayo ng mahal Panginoon. Para ihanda kayo sa pagbabalik niya. Para hindi kayo iiwan ng mahal Panginoon. Kaya ito ang guidance natin, mga kapatid. Paano tayo maging handa sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Si praise the Lord. Kaya mga kapatid, sa ating panahon ngayon, tingnan nyo ha, isabi ko lang, sa ating panahon ngayon, tingnan nyo ha, para malaman nyo kung ang buhay natin noon, sa wala pa tayo sa mahal Panginoon, para malaman nyo nga, nabuhay na siya. Tingnan nyo ha. Pag mayroon kang mayroon tayong mapakinggan yung balita na yan, di ba? Sa ating panahon, kung ang ugali natin noon, tinatawag na yang sa ating bagong moderno ng inistoryahan ba. Pero sa Biblia, ang dito, ang nakabutang, original yan, ang sabi, kinahanglan ang Kristiyano hindi witwitan. Alam niyo ang witwitan? Tabian, alam niyo? Say praise the Lord. Di ba? Marites, alam niyo? Alam. Oh. Pag marites na gani, naku,
Dali kayo siya. Di ba? Ang hilig na ron, yung hindi maganda. Pag hindi maganda ang ating napakinggan, masipag kayo anong tawag yun yung sa tawag Bisaya, radyo baklay. Oh, radyo baklay. Dire Marites. Sa Bisaya, radyo baklay. Oh. Pero, tingnan niyo ha. Pero kung meron tayong mapakinggan, digto si Pulana nagbautismo, ang ilang gibautismuhan, grabe, himalat yun. Pag tapos bautismo, nakalakad, pinagaling ng mahal Panginoon. Tanawa. Dugay kayong maabot digto. Tama, dili. Dugay kayo makabot sa dulo. Pero mo ingon gani nga, hala si Kuan, muni, wa pa gani na klaro. Pagkad paspasa, pas, udit. Say praise the Lord. Tingnan, di ba? Mas mabilis ang sabi ng Biblia, kailangan hindi mabilis pag wala tayong makukuha dyan. Ang ibig sabihin, huwag niyong pakinggan pag wala kang mapulot, pag wala kang makukuha sa paglilingkod sa mahal Panginoon, huwag mo diyang pakinggan. Kaya logic yan ni Satanas para lang hatiin ang pananampalataya mo sa mahal Panginoon. Para makapatid, para ang pananampalataya mo sa mahal Panginoon para matibay. Huwag kayong maniwala kung anumang salita na yang walang kabuluhan. Ang sabi doon sa ating pinabasa, huwag kang makikinig sa walang kabuluhan, huwag kang manood sa walang kabuluhan. Ang pakinggan mo, ang panoorin mo, ang makapabubuti sa iyong paglilingkod, sa iyong pananampalataya mo sa mahal Panginoon. Say praise the Lord. Pag mga kapatid, pag ito na ang ating maramdaman sa katawan natin, ibig sabihin mga kapatid, kailangan na tayo, umiyak na tayo sa mahal Panginoon. Bakit umiyak tayo? Dahil ang ating mga Kristiyano, hati na. Pwede na tayong mamumuhay sa sanlibutan, pwede na tayong mamumuhay sa Kristiyano. Kaya mga kapatid, hindi yun kalooban ng mahal Panginoon. Ang body mo sa sanlibutan, ang hatiin mo ang katawan mo. Hindi pwede yan. Ang sabi ng mahal Panginoon, kung gusto ka makapasok sa kaharian ng mahal Panginoon, whole body, ibigay mo sa mahal Panginoon. Si praise the Lord. Si praise the Lord. Malakas ng palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya mga kapatid, sa ating panahon ngayon, baghuin natin ang ating mga sarili. Baghuin natin ang ating mga buhay. Noon, mga kapatid, ibalik natin ang ating kainit sa paglilingkod sa mahal Panginoon. Hahanapin natin ang una natin pag-ibig ng mahal Panginoon. Iiyak natin sa mahal Panginoon. Mahal Panginoon, ibalik mo ang aking pag-ibig noon. Gusto kong madama-dama mo ang presensya mo. Gusto ko magalak-galak ako sa presensya mo. Pagsamba ko, maramdaman ko ang presensya mo. Ngayon mga kapatid, kahit
sa ating sitwasyon, pagsamba natin ang presensya ng mahal Panginoon, hindi siya makapenetrate pag ayaw dahil nakikita ng mahal Panginoon ang mga buhay natin. Kaya mga kapatid, sa ating panahon ngayon, malapit na ang pagbabalik ng mahal Panginoon. Anong gawin natin, mga kapatid? Basahin natin Romans chapter 6, verse 1, verse 2, Matthew chapter 3, verse 2. Maghanda ating manunugtog. Amen, praise the Lord. From the book of Romans, chapter 6, verse 2. God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? And from the book of Matthew, chapter 3, verse 2, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Amen. Aklat ng mga taga-Roma, Kabanata 6, talatay 2. Huwag nawang mangyari, tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Aklat ng Mateo, Kabanata 3, talatay 2. Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Amen. Praise the Lord. Malakas ng palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po. Pagkabasa ng banal salita natin pinakamamahal ng Panginoon, ang Panginoon po magpala sa amin ang salita. Mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, wag na wag mangyari tayong mga patay na sa ating mga kasalanan. Paano na tayo mabubuhay? Kaya mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, ang sabi niya, sana hindi mangyari sa ating mga buhay. Dapat natin mga kapatid, suriin natin ang ating mga sarili. Ang sabi, wag na wag mangyari tayong mga patay na ng pagkamakasasala. Paano na tayong mabubuhay? Mga kapatid, sa ating paglilingkod sa mahal Panginoon, noon, nalalaman natin ang ating paglilingkod sa mahal Panginoon. Mainit tayo maglilingkod sa mahal Panginoon. Kahit ano pang maririnig natin, hindi natin pinapansin yan. Dahil ang isip natin, palagi sa mahal Panginoon. Ang sa isip natin, pagsamba sa mahal Panginoon. Ang isip natin, palagi natin, iniisip natin, palulugdan ang mahal Panginoon. Ngayon, mga kapatid, iba ng timpla sa ating pagkakristyano noon. Kaya, mga kapatid, kayo ang nakaramdam sa sarili nyo. Mga kapatid, huwag niyong hayaan yan. Ang sabi, last na talata, ang sabi ng Panginoon, magsisi na kayo dahil malapit na ang kapangyarihan ng mahal Panginoon. Mga kapatid, paano tayo ililigtas ng mahal Panginoon kung ang ating paglilingkod sa mahal Panginoon hindi natin inayos? Kaya minamahal, hallelujah, habang ang ating panahon ngayon, hallelujah, hindi natin alam dahil ang panahon nato, mga kapatid, mahirap. Ginigipit na tayo, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, makapagsamba na pa tayo. Pero mga kapatid, may araw din na di na tayo makapagsamba dahil pinipressure na tayo. Pero mga kapatid, ngayon makapagsamba pa tayo. Ang ating mga sarili, suriin na natin, mga kapatid. Iiyak natin sa mahal Panginoon. Hallelujah! Ihanda natin ang ating mga sarili. Kung gusto natin makasama natin ang mahal Panginoon, pagsisihan na natin ang ating mga kasalanan. Pagsisihan na natin ang ating mga kamalian. Dahil minamahal, mga kapatid, hindi natin alam sa ating mga kapatid. Naalala ko noon, mga Kristiyano noon,
sa ilang paglilingkod sa mahal Panginoon, pumunta ako sa bahay ng mga Kristiyano, mga kapatid. Ang pinanood nila, mga kapatid, balita. Pagtapos ng balita, inoob nila ang mga TV. Pero ngayon, mga kapatid, isabi ko lang ang totoo. Magdamag ang Kristiyano, nagpanood sa walang kabuluhan. Walang panahon magbasa ng Bible. Ang pinanood, ang gawa ng salibutan. Mga kapatid, ang gawa ng salibutan, hindi magdulot ng magandang buhay ang kinabukasan sa ating paglilingkod sa mahal Panginoon, kundi sisirain niya ang ating pananampalataya sa mahal Panginoon. Kaya wag kayo magpadaya, mga kapatid, sa salibutan. Ang ating mga isipin natin, malapit na ang pagbabalik ng mahal Panginoon. Ihanda natin ang ating mga sarili. Mga kapatid, sabihin ko lang totoo. Dahil, mga kapatid, wag kayong masaktan. Sabihin ko lang totoo. Dahil iniibig ko kayong lahat. Sa ating panahon, ngayon, ang ibang Kristiyano hindi makapagpupuri sa mahal Panginoon. Anong ginagawa yan? Ang iba, nagtingin ng cellphone, nagduwa lang, walang kabuluhan. Mga kapatid, huwag kayong magpagpadaya. Yung sulat na yan ni Satanas, ang sabi niya, sa katapusang panahon, ang sabi niya, kung gusto niyo makabasa, ipabasa ko sa inyo. Ang sabi niya, ang taktika niya, sa katapusang panahon, bigyan niya ang Kristiyano pagbasa ng hindi maganda. Ang isip nila at parang lisuin niya, manood kayo sa hindi maganda. Hindi ka, bigyan kayo ng Satanas ng walang gana sa pagpupuri sa mahal Panginoon. Hayluhon ka sa mga butang, magbasa sa mga comics walang kabuluhan. Mga kapatid, noon may mga kapatid, ngayon ko lang nalalaman, mga kapatid, nangyari sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Kahit saan ako pumunta, yun ang problema natin, mga kapatid, sa mga Kristiyano. Sa pagpupuri sa mahal Panginoon, mga kapatid, hindi sila masipag. Apan, mga kapatid, pagmanema sa mga games na yan, champion talaga. Mga kapatid, hindi tayo maging champion sa kasalibutan, kundi kailangan natin maging champion tayo sa paglilingkod sa mahal Panginoon para maangkin natin ang buhay na walang hanggan. Awitin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo magpupuri sa mahal Panginoon, itaas niyo mga kamay. Sabi niyo, mahal Panginoon, tulungan mo po ako. Ibalik, mahal Panginoon, ang una kong pag-ibig sa iyo. Mga kapatid, alam ninyo, ang unang pag-ibig ninyo sa mahal Panginoon, yun ang hinahanap ng mahal Panginoon. Sasabihin ako muli sa puso ko. Dahil ang nakikita ng mahal Panginoon sa ating puso ngayon, para matumpik-tumpik na tayo sa ating paglilingkod sa mahal Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ng mahal Panginoon, magsisi na kayo dahil malapit na akong bumalik. Malapit na ang aking kaharian. Ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon, habang may araw pa, hahanapin niya ako. Sino hahanap sa akin? Makasumbong sa akin.
ako man, Panginoon. Sa sandali ay langit kita. Lito-lito ang isa na aaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko limutan. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Minamahal. Tulungan mo po ako, Panginoon. Ayaw kong mawalay sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ako. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maligas na pag-ibig ko, hindi ko rin ipagkakalit. Ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko Nandito na tayo sa buong katotohanan. Nagsikapan natin ang ating kaligtasan. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang matigas na pag-ibig ko, di ko Ipilit ka si Ginoo, may mahal ka sa Diyos. Minamahal. pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang matigas na paglilingkod, hindi ko rin ipagkakain. Iyong ang puso. Ang sa'yo nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na pag-ibig ko, di ko ipagkakalit. Puso ko sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa langit. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Minamahal. Huwag kayong magpadaya sa sanlibutan. Huwag kayong magpadaya sa gawa-gawa ng dyablo. Dahil ang nakasulat doon, mga kapatid, ngayon ko lang nalalaman, totoo pala. Ang sabi niya, sa huling panahon, gagamitin ko lahat mga teknolohiya. Internet, cellphone,
provision, gagamitin niya para hahadlangan ka sa imong paglilingkod sa mahal Panginoon. Pero mga kapatid, isipin niyo, iniligtas na tayo ng mahal Panginoon. Ang ating mga buhay, hinanda ng mahal Panginoon sa kanyang pagbabalik dahil dalhin tayo doon sa pangako niya, doon sa langit. Sa langit, mga kapatid, ang sabi doon wala nang pag-iiyak, wala nang kapighatian, wala nang karamdaman, wala nang problema. Masayang masaya na doon.